Magnanakaw ang mga alaga ni Teniente. Sa isang bayan sa Nueva Ecija, may isang mayamang asyendero na ang pangalan ay Don Ramos. Di nito tunay na pangalan. Si Don Ramos ay isa sa mga pinakamayamang tao sa lugar nila. Isa itong dating general, ipinanganak noong panahon ng mga Amerikano at may-ari ng mga lupain. Pero kahit ganoon ay kilala ito sa pagiging maramot sa lugar nila. Hindi rin ito madalas makihalubilo. Ang gusto lang nito ay magbasa ng mga libro, asikasuhin ng mga palayan niya at maisan at iba pa nitong negosyo. Tumandang binata ito si Don Ramos. Nakikipagrelasyon ito pero di naman niya pinapakasalan. Pampalipas oras lang ba ang mga kababaihan? Mestizo din kasi ito at matangkad. Maganda ang katawan, pero lahat ng yun ay nawala habang siya ay tumatanda. Taong 1980, 10 taon bago ang pagkikita ni Teniente at Sutur, pinatawag ni Don Ramos si Teniente sa Nueva Ecija. Noong bago pa lang si Teniente sa pagiging sundalo, ay nakasabayan pa nito si Don Ramos sa isang kampo. Naging malapit ang dalawa sa isa't isa, kaya naman noong pinatawag siya nito ay agad-agad siyang pumunta. Katanghalian noon nung dumating si Teniente Carlos sa asyenda ni Don Ramos. Isang napakagandang asyenda. Napapalibutan ng puno ng mga mangga habang nasa gitna ang bahay ni Don Ramos na may 3 palapag. Ang estilo ng bahay ay parang kapanahunan ng mga Kastila. Pero laking pagtataka ni Teniente. Napakalaki ng lugar pero walang mga nagbabantay rito o trabahador. Agad-agad ay pumasok si Teniente sa bahay. Napalingon siya sa hagdanan sa bandang kaliwa niya at doon nakita niya isang matandang lalaki. Puting-puti na ang buhok nito, uugod-ugod na, at mukhang malapit ng malagutan ng hininga. "Teniente, mabuti at di mo ko nakalimutan," ngiting bati ni Don Ramos. "Paano naman kita malilimutan, General? Napakalaki po ng tulong niyo sa sandatahan kahit kayo matagal ng retirado. Ano po bang may paglilingkod ko?" "Di ka pa rin nagbabago. Lagi ka pa rin nagmamadali. Wala dito ang misis mo. Makakapagpahinga ka." "Hindi naman po iyon ang pinunta ko." "O siya, mamamatay na ako. Ikaw ang gusto kong mag-administrador ng mga maiiwan ko. Iiwan ko lahat sa iyo ang pera ko sa bangko ko sa Maynila." "Mamamatay?" "Alam mong may hangganan ng kapangyarihan natin, Teniente. Iiwan ko sa iyo ang iba kong daladala." Kinagabihan nga ay namatay sa katandaan si Don Ramos. Parang naging fiesta ang kamatayan ni Don Ramos sa bayan na iyon dahil alam ng lahat na wala itong kamag-anak o anak. Walang magmamana ng napakalaki nitong lupain at mga kayamanan nito at ginto. Di pa kasama doon ang mga alaga nitong hayop, tanim na bigas, palay at mais. Maliban sa pera nito sa bangko na ibinigay na lang nito kay Teniente. Iniisip ng lahat na dahil sa patay na ito, baka pwede na lang pagtaga-tagain ng mga ari-arian nito. Pero yun ang kinagulat nila. Dahil ang bili ni Don Ramos kay Teniente ay sunugin ng bahay nito, humukay ng pagkalaki-laking butas na may 10 talampakan. Doon ang kabaong niya, kasama ang mga alahas, pera, at lahat-lahat ng mga bagay na may malalaking halaga. Laking panghihinayang ng mga tao sa mga alahas na isinama na lang sa kabaong ni Don Ramos. Lahat ay itinapon sa napakalalim na butas na iyon. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Ipinasunog ni Don Ramos lahat ng tanim nito, mais, palay, niyog, pati mga alagang kambing, kalabaw, baka
ay pinag-utos din nito na ipapatay pagkalibing niya. Lahat yon ay ginawa ni Tenyente. Pinapatay nga ni Tenyente sa mga utusan niyang tao lahat ng alagang hayop ni Don Ramos. Isang araw, may grupo ng mga pulis na lumapit kay Tenyente habang nagmamanto siya sa pagkakatay ng mga hayop at pagsunog ng iba pang tanim. Magandang umaga, Tenyente Carlos. Ako po pala si Tenyente Brandon ng bayan na ito. Magandang umaga din. Ano pong kailangan nyo? Tenyente, baka pwede mo namang wag nang sundin ang bilin ni Don Ramos. Patay na rin naman siya, di ba? Hindi maaari yun. Sinusunod ko lang ang bilin sa akin. Sayang naman yung mga hayop. Sayang, papaitan niyang mga kambing. Kunin nyo na lang yung mga manok, bibe, pero yung mga hayop na may 4 na paa, ayon sa bilin niya, kailangan lahat mamatay. Napakadamot ng tao na yan. Di sana sinama niya sa hukay yung iba pa niyang alaga. Sinama niya, yung iba, nandun na sila. Ha? Baliw pala yan eh. Patay na yan, sir. Baka pwede naman kunin na natin yan. Sayang. Pilit ni Tenyente Brandon. Karapatan ng may-ari kung anong gusto niyang gawin sa gawa niya. Sa lupain niya, sa alaga niya, lahat yun karapatan niya. Nakakaintindi ka naman ata, Sir Brandon. Oo, naiintindihan ko pero sino magkakaso? Wala na, patay na yan eh. Sino magkakaso? Wala naman magsusumbong. Di, kunin mo na yung iba. Tama, mga kasama. Karapatan ng may-ari kung anong gusto niya sa gawa niya. Sa lupain niya, sa alaga niya, lahat yun karapatan niya. Nakakaintindi ka? Ikaw ata din nakakaintindi, Tenyente Carlos. Para kang bata. Napakadamot mo naman. Uulitin ko. Karapatan ng may-ari kung anong gusto niya sa gawa niya. Sa lupain niya, sa alaga niya, lahat yon karapatan niya. Nakakaintindi ka. Isip bata. Katulad ka rin ng amo mo. Pwe! Noong naramdaman di talaga mapapakiusapan, isa-isa nang umalis ang mga pulis sa harap ni Tenyente. Pero nag-iwan ang mga ito ng masamang tingin sa kanya. Matapos ang 1 linggo ay natapos na nga ni Tenyente lahat ng bilin sa kanya ni Don Ramos. Ayon sa mga trabahador ay napatay na nila lahat ng hayop at nasunog na lahat ng tanim. Nagpaalam na noon sa mayor ng bayan si Tenyente na babalik siya matapos ang 10 taon kung saan tumubo na ang mga bagong puno at halaman. Sa kanya ito i-distribute sa mga mamamayan. Alinsunod sa utos ni Don Ramos na wag gagalawin ang lupain niya sa loob ng 10 taon. Kinabukasan, nilisan na nga ni Tenyente ang bayan na iyon. Na siya namang tuwa ng mga tao doon. Gago rin yung Tenyente na yun. Napakatanga at napakadabot din. Patay na si Don Ramos, ano pa bang magagawa nun? Simulang paanyaya ni Tenyente Brandon. Oo nga, boss. Isip bata. Malalaman ba nung writer yun? Nung may-ari yun kung nanakawin natin yung kwento niya. Yung mga ari-arian niya. Siyempre, di niya malalaman yun kasi gagawa tayo ng lugar kung saan natin itatago. Naitago mo na ba yung ibang mga kambing? Oo, boss. Loko yun si Tenyente, isip bata din. Gusto sarilinin nila yung kwento. Yung kambing. Lasing na ako, ayaw i-share. Okay, mamayang gabi, nanakawan natin ang kwento. Nanakawan natin yung libingan ni Don Ramos.
at sinagawa nga nila ang malagim nilang plano. Naghakot ng mga tao si Brandon. Sinimulan nila ang paghuhukay sa libingan ni Don Ramos palubog pa lang ng araw upang walang makakita sa kanila. "Naku po, yayaman na tayo nito!" sigaw ng isa sa mga naghuhukay. Samantalang si Brandon hinahanap ang mga tinago nilang kambing dahil nawala ito sa mga puno kung saan nila ito itinali. Ang iba namang kababaihan at kabataan ay pinagkukuha na ang mga tanim sa iba pang lupain na di nila itinuro kay Teniente. Para silang isang batalyong mandarambong na nagsasaya sa ari-arian o gawa ng iba. Tuwang-tuwa sa mga grasya na hindi naman sa kanila. Mga walang utak na tamad na walang ginawa kundi mag-antay sa mga gawa ng mga biktima nila. Matapos mahukay ang lalim na't 5 talampakan, nakita nilang may mga baka, kambing na buhay pa sa loob nun. Agad-agad ay binasag nila ang nakatakip na semento. Gulat na gulat sila at tuwang-tuwa. Pati ba naman sa hukay ay isasama pati mga alaga? Isip batang matanda. Isa-isa nilang inangat ang mga kambing at baka at nanilagay doon sa libingan. Itinali nila ang mga ito sa puno. Hindi pa tapos dahil malalim pa ang libingan. Humukay pa ulit sila ng 10 talampakan hanggang sa marating nila ang kabaong mismo ni Don Ramos. "Nakataob ito?" sigaw ng isa sa mga naghuhukay. "Hayaan mo na yan, basta iangat mo na yung mga sako-sakong pera." Tama nga sila, sako-sakong pera ang nilibing kasama ng matanda. Tuwang-tuwa ang buong bayan. Kung sino mang mga nandun ay pinag-aagawan ang mga gawa ng iba. Ang pera ni Don Ramos. "Butasin niyo na yung kabaong. Sigurado ako nandyan ang mga ginto ng gago na yan." Tawa ni Brandon habang iniinom ang isang boteng alak na kasama sa mga inilibing sa hukay. Tama nga sila. Sa unang taga pa lang sa kabaong ay nagkintaban na ang maginto sa loob ng kabaong. Nahirapan sila dahil nakaharang katawan ng matanda sa iba pang alahas. Kaya minabuti nilang iaangat na lang ito kahit napakabaho na nito. Sabay ibinalibag ang katawan nito sa gilid na parang basahan. "Pwe, pakadamot mong makatanda ka. Ayaw mo nun? Sisikat ka ngayon." Tawa ni Teniente Brandon habang kinukuha ang mga alahas ng matanda. Palalim na nga ng palalim ang gabi. Napakarami pa ring tao doon na sinisimutan kung ano mang makukuha nila sa libingan ni Don Ramos. Nang biglang nagsiwalaan o nagwawalang parang mga baliw ang mga kambing at baka. Binubunggo nila ang mga puno kung saan sila nakatali. Ang iba naman ay kinakagat ang tali nila na tila ba gusto nilang makawala. "Oh, ano nangyayari?" "Nagwawala ang mga hayop po sa Brandon." "Okay, patayin nyo na para magpiyesta tayo bukas. 12:00 na rin eh." Sabay talikod ni Brandon at pasok sa kotse niya. Sarap na sarap pa rin ito sa alak niyang dala. Nang biglang may nagsisigaw na babae. "Ah! Sigbin! Sigbin! Ah!" Sabay kagat ng sigbin sa leeg ng babae. Isang nilalang na may mahapang tenga, matatalas ang ngipin, may mapupulang mga mata ang nakatali sa puno. Ang mga baka at kambing na kanilang kinuha sa loob ng libigan ay mga sigbin pala. Nag-alulungan ang mga ito na parang isang siraulong aso. Naglalaway, kinakamot ang buong katawan habang nakatuwad.
Isa-isang nagtalunan ng mga ito. Isa-isang kinain ang mga taong naroon. Ang mga tao ay nagtakbuhan, pero di mabitawan ng mga prutas, mais at bigas na sako-sako nilang dala. Kaya isa-isa silang inaabutan ng mga sigmin. Parang mga baliw na di alam ang kanilang gagawin kung kukunin ba ang pera o alahas sa lupa o uunahin ng mga kasama nilang nilalapan ng mga gutom na nilalang. Sinubukang pagbabarilin ng mga pulis na kasama nila ang mga sigbin gamit ang mga M16 nila. Pero wala itong talab. Isa-isa silang inabutan ng mga sigbin. Tinanggal ang ulo, kinain ng utak, winakwakan tiyan. Parang mga asong gutom na hindi nakakain ng ilang araw. Lahat ito ay nasaksihan ni Brandon habang umiiyak ito sa loob ng kotse niya. Diyos ko, kaya pala gusto niya mamatay lahat ng alaga. Lahat ng alaga niya. Aswang pala siya. Aswang pala si Don Ramos. Yun na nga ang huling sigaw ni Teniente Brandon. Nahuli ako. Patawarin niyo ako, Panginoon. Bulong ni Teniente sa sarili. Mga 3:00 na ng madaling araw, nakabalik si Teniente Carlos sa asyenda ni Don Ramos. Naliligo ang lupain sa dugo at laman ng loob ng mga taong namatay roon. Dinaanan niya ang bangkay ni Teniente Brandon. Wakwak ang malaking tiyan nito habang nandun ang 4 na sigbin na kinakain pa rin ang katawan niya. Wala kang respeto sa mga gawa o pagmamay-ari ng ibang tao. Ginalang mo na lang sana ang mga kagustuhan niya. Buhay ka pa sana. Lahat kayo. Mga hangal at sakim. Sigaw ni Teniente sa dami ng buhay na nasayang. Naglakad-lakad ito. Nakita ni Teniente ang katawan ni Don Ramos na pinalilibutan ng mga sigbin. Hinawi niya ang mga ito. Kinapa ang dibdib ni Don Ramos at nandun pa rin ang binaon niyang tansang pako. Pinuhat ni Teniente ang katawan ni Don Ramos at ipinasok ito sa libingan niya. Noong una ay napakasama ng tingin sa kanya ng mga sigbin. Nagwika ito. Ako na ang bagong amo niyo, hindi ba? Sabay tinaga ang ulo ni Don Ramos. Nagdasal si Teniente sa loob ng libingan nito. Maya-maya pa, inutusan niya ang ibang sigbin na takpan ng butas. Gamit ang mga kamay ng mga ito, tinabunan ulit nila ang hukay. Matapos noon ay nagwika ulit ito. Malaya na kayo. Patay na ang amo ninyo. Ang gusto sumama sa akin ay sumama na. Ang gusto maiwan dito, linisin ang lugar, itago ang mga tira. Aalis na ako dito. At hindi na ako muli pang babalik dito. Tandaan nyo, ako na ang amo nyo. Bulong ni Teniente sa hangin. Ngayon alam niyo na kung saan galing ang mga sigbin ni Teniente. Wakas.